Opisyal nang binuksan sa publiko kanina ang bagong gawang C3 Quezon Avenue Underpass. Sa pamagitan daw nito, mababawasan ang travel time ng mga motorista at inaasahang maiibsan ang problema sa traffic. Tiniyak naman ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways na hindi ito babahain dahil sa mga inilagay na submersible pump. May report si John Consulta. Ganito ang naging kalbaryo ng mga motoristang dumadaan dito sa Quezon Avenue patawid sa Araneta Avenue sa loob ng mahigit isang taon. Hindi lang oras ang mauubos sa matinding traffic, pati na ang iyong pasensya. Pero sa pagbubukas ng G. Araneta Underpass kanina, tiyak daw na maiibsan ang kalbaryo ng mga motorista sa bahaging ito. Si Pangulong Noynoy Aquino ang nanguna sa pagbubukas ng underpass. Pinuri niya ang mas maagang pagkakatapos ng proyekto. May savings din daw ang pamahalaan sa naturang underpass. 694 ang budgeted, naging 430. Tapos ahead of schedule po, December 10 dapat. 100 days in advance. So, meron pa tayong 3 years and 9 months para mapaganda. Lalo na dahil babalik po ako dito sa Quezon City. Para hindi na tayo lahat natatraffic at saka gumana lalo ang hanap buhay at ginhawa ng ating mga kabayan. Ayon sa DPWH, sa pagbubukas daw ng underpass, malaki ang may babawa sa travel time ng mga motorista. Mula 30 minutes ay magiging 5 minutes na lang daw ang biyahe mula Welcome Rotonda hanggang EDSA. Hindi madaling paniwalaan, pero ang ilang motorista, abot tenga ang ngiti. Maganda na yan, sir, kasi luluwag ng trapiko sa atin. Good work kayo. Thank you. Madadagdagan din. Yung alin? Yung kita. Kasi makakabiyahe ka ng marami. Wala pa. Gayunpaman, may ilang motorista ring hindi na itago ang pangamba sa pagdaan sa bagong underpass. Lalo pat marami sa mga underpass sa Metro Manila lumulubog sa baha sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Tulad na nangyari sa Recto Underpass sa Lagos Nilad sa Maynila, pati na sa EDSA nitong kasagsagan ng habagat. Yun ang dyan, medyo wino-worry ko di ba? Underground, di ba? Underpass. So hindi kaya maging underworld to underwater yung natin. Sana wag naman. Pero pagtitiyak ng DPWH, hindi raw babahain ang bagong gawang underpass dahil sa ginawang flood control system nito. Ito yung pump natin na ito, automatic ito. Pag kami doon sa sister natin, umabot yung tubig na to, gagana yung isang motor. Pag malakas ang dating ng tubig, umabot pa doon sa second level, gagana yung second motor naman. And then, yung ultimately na malakas pa rin talaga ang dating, hindi kaya nung dalawang motor, hanggang sa 3 motor na ang gumana. Talagang napakalakas yung buga na ng tubig natin going to San Juan River. At para matiyak na walang magiging aberya, sinimulan na ang dredging activities sa San Juan River. Plano naman ngayon ng DPWH na simulan na ang Espanya-Lacson flyover para maresolba ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Ang nakaline na po namin project ay yung pong Espanya-Lacson na ang gagawin po namin doon ay flyover. Ang mas malaki po yun. Ang haba po nito ay 685 meter. Kailan sisimulan to, sir? Itong na to, bago matapos ng taon na to, at ngayon po nagkakantak na ng mga test fitting ang... John Consulta, GMA News.